Praise God. Good morning po sa lahat. Ayan. Yung mga, ang dami pala natin ngayong bisita, no? First time silang nakadalo. Yung iba naman ay dati nang umattend, no? Nagbabalik lang sila. Amen. Salamat sa Panginoon. At praise God, may upuan pa po dito sa harap. Medyo distancing pa rin tayo, ano? Kasi mayroon tayong sinusunod na protocol sa ating government kasi nagpapasakop tayo sa gobyerno. Praise God. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. Alam nyo, na medyo naririnig ko lang yung ating awitan. Talagang, dahil nga maliit yung church natin, malakas ano? Pero alam nyo na sa isang banda, gaya kanina nung ating inawit, louder, louder, no? Kasi yung, pag nakita nyo yung nasa mundo, kung sila ay magrakrakan sa, di ba? Grabe. Amen? Talagang hindi magkarinigan, hindi magkamayaw yung sigawan. Sa mundo yon. Pero ang sabi doon, mas higit pa lang gagawin natin pag para sa Diyos. Amen po? Nalaala ko yung mga Israelita, nang sila ay nagpupuri hanggang nagkamaos-maos sila, di ba? Nawala yung boses. Nabasa niyo yun sa Old Testament? Dahil ganun sila, kumbaga, yung pagkanilang pagkilala sa Diyos ay ganun na lang, higit sa lahat. Kagaya ng ating inawit, no? Higit sa lahat ng pangalan. Philippians chapter 2 verse 9 ang sabi doon, at ang si pangalan ni Jesus na ito, yung ating sinasamba, ay binigyan ng Diyos Ama ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Praise God. Kaya po tayo naririto upang dakilain ang kanyang pangalan. No? Luwalhatiin. At kapag ito ay naitaas natin, ang sabi ng John chapter 12 verse 32, kung maitaas natin ang kanyang pangalan, siya ang magdadala ng mga kaluluwa sa kanyang paanan. Amen. Kaya po yung mga kaluluwa na in-invite natin, dinala natin dito, ang Diyos po ang may kagagawan. Bakit sila nandito? Naniniwala po ba tayo? Dahil lahat tayo ay mga tupa ng Diyos. Amen? Jesus is our great shepherd. Psalms 23. Pag binasa ninyo, napakaganda. Paano mangalaga ang isang pastol sa kanyang tupa? Lahat po ng paraan, ginagawa ng pastol. Yung ating Panginoong Hesus, sabi niya, kahit kamatayan, hindi niya sinukuan. Pinagtagumpayan niya. Amen? Dahil sa iyo at sa akin. Ganun kabuti ang ating Diyos. Praise God. Muli po sa ating mga kapatid, mga bisita ngayon ay magandang umaga. Kung mayroon pong nakikinig sa atin sa mga Facebook, sa live streaming, no? Dahil yun na ngayon ang ating karamihan. No, karamihan mga simbahan, mga churches. Pero pinananalangin natin na kalooban ng Diyos ang magaganap. Amen. Praise God. So magsisimula na po tayo. Gusto niyo na po magsimula? Amen. Hallelujah. Nakahinga na ba tayo ng maluwag sa ating pagsamba kanina? Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Si Tita Peli pala, welcome sa kanya, no? Tita, pwede ka rito sa harapan. Huwag kang mahiya. Amen. Dito na, samahan niyo po siya. Tabi po kayo rito ni Judge Leia. Yan. May bakante pa naman dito sa upuan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. May mga Bible po ba tayong dala? Hindi natin nakalimutan. Hindi pa ipinagbabawal magdala ng Bible. Amen. Pero darating ang araw na yon. Naniniwala ba kayo doon? Ipagbabawal na yon ang pagdadala ng Biblia, ng salita ng Diyos. Sa ibang bansa, ganun sila kahigpit. Napakaswerte ng Pilipinas dahil napakalaya natin. Amen. Kung may mga Bible po tayo dyan na mga naka-reserve, bigyan po natin yung iba. Alam nyo, napakahalaga nito na tayo pong lahat ay nagbabasa, nagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Tagalog man yan, English, Bisaya, Bicolano, kahit anong klase yan. Amen. Ang mahalaga, tayo po ay
nagkakaisa sa ating pananampalataya. Praise the Lord. Mayroon tayo dito binigay sa atin ng Panginoon para po sa ating lahat ito. Amen? Ako lang ang ginamit, nagkataon lang na ako yung nakatayo sa harapan nyo, pero kasama po akong bibigyan ng Diyos ng mensahe niya. Praise God. Sa Colossians chapter 3, tingnan natin. Bagamat isang verse lang yung pinukusan ko ng word doon, pero buong chapter ng 3 ng Colossus, itong Colossus, sabi doon, bagamat ito ay hindi si Pablo ang nagtayo ng church ng Colossus, isa po siyang bayan o isang lugar doon sa Epeso. No? Sabi doon sa unang verse niya, siya po ay isang lugar sa Asia Minor. No? Doon sa Epeso na ito ay mayroon si Pablong kinatawan o parang kanyang sinugo, inutusan upang magkaroon ng gawain doon sa lugar ng Colossus. Amen? Kaya, nang sinulatan ni Pablo ang mga taga-Colossians, siya po ay pinakikinggan ng mga tupa na nandun sa Colossus. Amen po. Praise God. Kaya siya ay namanhik sa mga taga-Colossians. So verse 10, tingnan natin, basahin natin. Sa Tagalog dito sa aking Bible. At nagbihis na ng bagong pagkatao. Atras natin sa 8, no? Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, iwasan ninyo ang mga panunungayaw at malalaswang pananalita. Huwag na kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Okay, pasok tayo sa verse 10. At nagbihis na ng bagong pagkatao, patuloy itong mababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, napakabuti mo. Salamat sa dating buhay na aming nilakaran. Salamat, Panginoon. Binigyan mo kami ng karapatang magbihis ng aming karumihan. Hindi namin ito kaya, O Diyos. Ikaw lang ang pwedeng gumawa nito. Kaya ang tanging maibibigay namin sa iyo ay pasasalamat. Kulang ang labi, kulang ang aming gawa, kulang ang aming mga pagpapakita ng kabutihan para ihambing sa iyong, hallelujah, ginawa mo sa cross ng Kalbaryo. Kahit buhay, hindi pera, hindi ginto ang binayad mo para ang dati naming buhay ay mapalitan ng bagong buhay, kundi dugo mo na natigis sa cross. Salamat, Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba sa araw nito. At salamat sa mensahe mo. Gamitin mo lang instrumento ang iyong lingkod. Itago mo ako sa iyong likuran at kapangyarihan. Ikaw ang mahayag sa aming kalagitnaan. At sawayin mo anumang plano at angkan ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin ang tagumpay sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Yung iba hindi ko mga nakilala, no? Kanina kinaway-kawayan ko na lang. Hindi ko matandaan kung sino yung naka-attend nung nakaraang linggo. Pero si Sister Teresa, kilala ko na si Sister Peli, yan. Yung iba, yung mga medyo nasa edad na kabataan. Hindi ko na sila masyadong pinapansin ngayon eh. Joke lang ha. Praise God. Ibig pong sabihin, welcome muli sa inyong pagdalo. Kung kayo may naka-attend nung nakaraan o first time nyo ngayon, ang Diyos ang nagdala sa inyo sa lugar na ito. Praise God. Salamat po. Sabi doon, yung dati nating buhay, no, pinalitan na ng ating Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Praise God. Dati tayo ay nasa kadiliman, ngayon ay nilagay tayo sa kaliwanaganan. Kaya tayo, sabi doon, ang lumalakad sa liwanag
siya ay nalalantad yung kanyang mga gawa. Kasi sa liwanag na lumalakad. Pero yung ayaw malantad ang kanyang mga gawa, ayaw lumakad sa liwanag. Nananatili siya sa dilim. Amen? Kaya nga tayo dito, nang tinanggap mo ang Panginoon, Jesus Christ is the light. Amen? Nang tinanggap natin siya at ang kanyang mga salita, praise God. Sabi ng Psalms 119:105, tayo na ay mayroong tanglaw sa ating daraanan at mayroon doon sa ating patutunguhan. Mayroon pang liwanag. Kaya kapag tayo ay nagkakamali, mga kapatid, sa ating lakad, sa ating pagsunod sa Panginoon, huwag tayong makondem. Amen? Balik tayong muli sa Panginoon. God is able. Sabi ng 1 John 1 ay handa siyang magpatawad. Gaano man kayo karumi. Sabi ng Psalms 118, handa kayong paputiin. Amen? Isaiah 1:18. Sabi, handa, gaano man kayo karumi. Ganon tayo sa harapan ng Diyos. Pero walang matuwid, wala kahit isa. Amen? Romans 3. Lahat tayo nagkasala. So ano ang gagawin natin? Doon tayo magpatuloy at lumapit, humingi ng tawa doon sa walang kasalanan, ang ating Panginoong Hesus. Palakpakan natin siya. Praise God! Praise the Lord. Alam niyo po, napaganda ng message na ito. Hanggang kagabi, sa mga nangyari sa amin, mga magkakapatid, mga pastors, talagang nabibless ako, na naiyak ako na naintindihan kong lalo ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo pala ay, sabi ng 1 Corinthians 12:12, we are the body. No? Katawan tayo ni Kristo. Kaya, minsan, tayo ay pamilya, kaya tinuturing tayong pamilya. Di ba kahit magkakapatid, minsan hindi nagkakaunawaan, pero hindi mo pwedeng itakwil. Amen? Kaya ito yung nakita ko, na-bless ako ng bagamat yung ating tagapanguna ay kinuha na ng Panginoon. At nakita ko, dito natin makikita na lahat pala tayo pinoproseso ng Diyos. Dahil kung ano yung ating, di ba sabi ng Bible, kung ano ang puno, di ba? John 15, kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya minsan, kapag hindi tayo naka-align, nakasunod dun sa puno, nagkakaroon ng problema sa church. Amen po, napansin natin to. Tayo yung katawan eh. Sabi, hindi mo pwedeng sabihin dun sa daliri, hindi kita kailangan. Dahil mata ako, nakakakita ako, wag ka na, diyan ka lang, hindi. Sabi ng Bible, kung sino pa nga yung nasasaktan at pinakang nahihirapan, siya yung kailangan eh. Amen po ba? Kahit sa daliri ka may sugat, ramdam ng buong katawan. Amen? Hindi pwede sabihin ng paabayaan mo yan, daliri yan eh. No? Hindi pwede. Bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Kaya talagang na-bless ako. Bawat isa sa amin, mga leaders, mga elders, pinoproseso tayong lahat ng Diyos. Amen. Kaya dito, sabi, old and new life. No, ito yung ating, hindi yun yung ating title. Doon lang yung sa introduction ko. Dati tayo nasa madilim na buhay, ngayon nasa liwanag, binabago tayo unti-unti. No? Step by step. Sabi nga yung awitin, morning by morning. Tuwing umaga, mayroong ginagawang bago ang Diyos sa buhay natin. Praise God. Hallelujah. Bago tayo pumasok sa number 1, sabi doon, basahin nga natin sa English version, King James. Meron din ako dito sa aking, ito. Colossians chapter 3, verse 10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Napakaganda po. At nagbihis ng bagong pagkatao. Sabi doon, bibigyan ko muna kayo doon sa tatlong point na binabahagi ng Lord sa atin. Yung salitang pagbihis o nagbihis. Amen? Number 2 po doon, yung doon salita na new man. Binago na tayo, bagong nilalang, bagong tao. Amen? And number 3 doon sa sabi doon, tayo ay nagiging ganap kay Kristo. Amen? Ang number 3 po, doon sa tayo ay mayroon tayong Christ-likeness. Ito yung target ng Diyos sa atin. Amen? Na nakuha niyo po yung mga punto natin. Bibigyan natin silang paliwanag mamaya. Ito yung ating title.
No? Siguro ngayon nyo lang narinig ito sa buong buhay nyo kasi sa dami ng mga pastors na mga napakinggan ko, hindi ko pa narinig itong ititle. The Wise Virgin. Amen? Sa Mateo chapter 25, mayroong 10 virgin. Amen? Pero yung 5 na matalino ang nakapasok at yung 5 na mangmang ay naiwan. Praise God. Lahat po tayo, nang tayo ay tumanggap sa Panginoon, kabilang tayo sa wini-welcome. Sabi nga kanina, di ba, yung inawit natin. Ano yung inawit natin? Lord, yung unless, ano yun? Oo. I'm not enough. Hindi ako masatisfy, hindi ako kumpleto, Panginoon. Unless, you come. Unless you come. Amen? Praise God. Di ba ganun ang tao? Sabi nga ni Pastora Leia kanina, ni Judge Leia, ang dami nating hinahanap sa buhay. Pero kapag natagpuan mo na ang lumikha sa'yo, kahit wala kang pera, parang kumpletong-kumpleto ka. Amen. Kahit wala kang asawa, kumpletong-kumpleto ka. Amen? Hindi ka naghahanap. Bakit? Ang Diyos, ang kapunuan ng pangailangan ng buhay mo, siya ang lumikha sa atin. Amen po? Kumbaga, kapag nasumpungan mo ang Diyos, lahat na yon, kapunuan na yon. Dahil lahat ng pangailangan mo, siya ang nakakaalam. Pangailangan mo ang karunungan, alam ng Diyos. Kailangan mo ng kagwapuhan, alam niya. Amen? Alam niya kung paanong paraan. Kailangan mo ng mga kasama sa buhay, alam niya kung anong paraan. Kaya nga, sino may favorite? Psalms, 37 verse 4. Favorite nila yon. Marami mga may favorito nun na isi-share nila. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong mga kamtan. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Kaya nga makikita ninyo, yung medyo mga baguhan pala nag-observe. Bakit yung isa naghahagulgul ng iyak? Ano bang kulang yan? Hindi po siya nagkulang. Pinunuan siya ng Panginoon. Dahil yung kanyang puso, naghahanap ng comfort, naghahanap ng pagmamahal, naghahanap ng katugunan, yung kanyang mga kasagutan sa Diyos, natagpuan na niya ang kasagutan. Palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. The Wise Virgin. Grabe ano. Number 1, have put on. Sabi doon sa Tagalog, nagbihis. Amen? Nagbihis. Lahat po tayo, ang ating dating buhay, yung ating dating kasuotan ay marumi. Amen po? Basahin nga natin ang Luke chapter 15 verse 22, kung gaano kabuti ang Diyos. Amen. Sabi doon, ayan o, Luke 15:22, but the father said to his servants, bring forth the best robe. Wow. Sino yung dumating dito ngayon? Ang sabi ng Lord sa iyo, ang sabi sa kanya mga lingkod at mga anghel, suotan siya ng pinakamainam na damit. Si Willie Rebillame, sabi lang niya, bigyan ng jacket yan. Amen? Nilalamig si Lola, bigyan ng jacket yan. Praise God si Lord. Suotan siya ng pinaka-espesyal na kasuotan, which is the anointing, the protection, the covering of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Napakarumi natin dati. Nang lumapit ka sa Panginoon, kita nyo doon sa alibugang anak ko yan the prodigal son. Kung isipin natin na tao,
dumating yung anak mo na lumaya sa'yo, inubos yung kayamanan, tapos bumalik nung wala ng pera. Amen? Siguro kung ordinaryong tao, sabihin, tingnan mo yung anak ko naglayas. Ayan na. Amen? O, tingnan mo yung suot niya, ang dumi. Unang-unang sasabihin doon sa mga katulong nung kanyang tatay, paliguan niyo muna, mabaho yan. Pero ano sabi? Sinalubong niya ang aking anak, muling nabuhay. Bumalik, suotan siya ng pinakamainam na damit. Kapatid, kaibigan, hindi mo lang nakikita spiritual na kasuotan ang sinusuot sa atin ng Panginoon. Nakita nyo sa Genesis, si Adan at si Eva nang magkasala, di ba nagtagni-tagni sila ng mga dahon, tanakip ng katawan? Ano ang ginawa ng Diyos? Dahil mahal sila ng Diyos, gumawa ang Diyos ng sarili, gawa niya na damit at pinasuot kay Adan at kay Eva. Ganon din sa ating buhay ngayon, mga kapatid. Amen? Yang damit na yan, ingatan mo. Isipin mo, spiritual. Kasi ang spiritual po, hindi siya nakikita. Mga bagay na katibayan na hindi nakikita. Isipin mo sa sarili mo ngayon na sinuotan ka ng pinakamainam na damit ng ating Diyos. Praise God. So kung ang Diyos ang nagsuot ng pinakamainam na damit, makikita ba ang karumihan natin? Hindi na. Hallelujah. Covering of God's anointing. Ang sabi doon, bring forth the best robe and put it on Him. Amen? Isuot mo sa Kanya. Nagkasala ka, tumalikod ka sa Panginoon, bumalik ka sa Panginoon, sunuotan ka ng Diyos ng pinakamainam na damit. At yun, walang iba kundi ang Kanyang kapangyarihan, the very anointing of God. Yung inawit natin kanina, the Shekinah's glory. Amen? Hindi lang ito natin nakikita. Protection mo yan. Mayroong masamang loob, mayroong may gustong gumawa sa iyo ng kasamaan, gustong sirain ang buhay mo. Kahit si Satanas, hindi ka kayang galawin. Amen? Ang simbolo niyan, katulad ng armor of God. Ephesians 6:11. Put the whole armor of God. Praise God. Hallelujah. Kapatid, kaibigan, ito ang binihis sa atin ng Diyos. Amen? Kung ang Diyos ang nagbihis sa iyo ng pinakamagarang kasuotan, aalisin mo pa ba ito? Amen? Huhubarin mo pa ba ito? Kapatid, lagi mong mararanasan ang presensya ng Diyos kapag ito ay lagi mong kiniklaim na suot-suot mo. Amen? Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Praise God. Sabi doon, the wise virgin. Sabi doon, the virgin, a man who has abstained from all uncleanness. Ito pa yung ibig sabihin ng virgin. Amen? Isang tao na umiiwas, sabi doon, abstain, umiiwas. Uy, masama to, kasalanan to, umiiwas. Pero hindi tayo exempted sa kasalanan. Amen po ba? The devil is like a roaring lion. 1 Peter 5:8. Walketh and seeking whom may devour. Umaali-aligid siya sa'yo. Pero pag ang protection ng Diyos na sa'yo, never kanyang magalaw. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi kanya kayang salingin. Hindi kanya kayang kantiin. Dahil ang armor of God sinuot sa buong mong katawan.
the helmet, bracelet, shield, swords. Basahin ninyo ang Ephesians chapter 6, buong chapter niyan. Makikita natin. Ang ating kaaway, spirit din eh. Lagi kong sinasabi ito. Ephesians 6:12. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers, against spiritual wickedness in the high places. Mataas ang kinatatayuan ng mga demonyo at ng mga kampo ni Satanas. Nasa atmosphere sila. Tayong tao nandito. Pangalawa, nasa laman tayo. Ano ang magiging sandata natin laban sa kanila? The armor of God. Tanungin mo ngayon katabi mo, suot mo ba ngayon? Suot mo ba ngayon? Hallelujah. Praise God. Alam nyo, ang daming tao naghahangad ng presensya ng Diyos, pero hindi nila nararanasan. Amen? Kaya nga, pag ang presensya ng Diyos naranasan mo, nakikita mo, unti-unti kang nagbabago. No? Bakit dati ganito ako? Dati ganito ako. Amen? Tingnan nyo Ano ang simbolo ng covering ng Panginoon, ang anointing? To protect. Protektahan ka. Amen? Bawat isa sa atin, mayroong mga angels of God na nakatalaga para sa iyo. Pero si Satanas, naglagay din ng mga demons para to destroy your life, to destroy your family, to destroy your relationship, to destroy the church, to destroy the nation, to destroy the whole world. Kaya nga magkalaban Amen? Di ba si Jesus, nung siya ay bumaba, nagkatawan tao, pag nakita siya ng mga demonyo, anong ginagawa mo rito? Kilala kita, anak ka ng kataas-taasan. Tinanong pa si Jesus, bakit anong ginagawa? Amen? parang siya pa yung may karapatan, no? Anong ginagawa mo rito, Jesus? Sabi ni Jesus sa kanya, umalis ka dyan. Huwag mo kaming palayasin, doon na lang sa mga baboy. Amen? Lumilipat sila. Sa Matthew chapter nasa 13, I think, 15, kapag ang isang masamang espiritu ay lumabas sa isang tao, gumagala siya, naghahanap ng mapagpapahingahan. Amen? Biro mo kung si Satanas naghahanap ng mapagpapahingahan, di nyo ba alam, Isaiah 66, ang Diyos naghahanap din ng mapagpapahingahan. Sino ang gusto mong magpahinga sa iyo? Amen. Sino ang gusto mong magpahinga sa buhay mo? Amen. The best na si Lord ang gawin na magpahinga sa buhay natin. Kapag siya ang nasa buhay natin, magiging mabuti, maayos ang buhay natin. Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to God. To protect. Tingnan natin, mayroon na tayo tinatawag na offensive and defensive. Kapag Kristiyano ka na, hindi ka lang laging naka-defense. Amen? Kailangan mayroon ka ring offensive, atake. Amen ba? Sabi doon, tingnan ko sa dictionary, paglusob. No, hindi lang ikaw lagi yung naghihintay ng may kalaban parating. Umanda kayo. Amen? Pag hindi ka natalo, alis yung kalaban, wala kang ginagawa. Hindi mo matatalo ang kalaban. Amen? Anong gagawin mo? Offensive warfare. Gumanti ka. Pero ang hindi mo gagantihan, sabi ng ating pinag-aaralan, ang kalaban natin ay hindi mga tao. Amen? Kaya wag mong tingnan ng masama yung katabi mo. Hindi yan siya. Amen? Ang kalaban natin, mga demonyo at mga kampo ni Satanas. Hello! God is good! Amen? Luke 10:19, tingnan natin. Behold, sabi ng Panginoon, I give you a power to tread scorpion
to tread Panginoon. serpent Hallelujah, and scorpion. lalong-lalo na ang iyong Tingnan natin. And all the powers of the enemy. Praise God. Ano behold, I give unto you Amen. power to tread God is on here. serpents and scorpions Amen. and over Hallelujah. over Sige po. all Patuloy pa tayo the magpuri sa power Diyos. of the enemy, I raise and nothing hallelujah. shall by means. Amen. Sabihin mga kapatid, Hurt you. Yung sinasabi I ko raise a hallelujah. pag dinamitan ka ng Wala pang Panginoon nagsabi. ng kanyang I damit, raise a hallelujah. I hindi raise ka a kayang hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. 1 John Amen. 5:18. Hallelujah. At tayo ay nasa sanlibutan. Tayo ay mga anak ng Diyos. Hey. Pero hindi ka kayang anhin. Kasi ang anhin, hindi ka kayang galawin, hindi ka kayang salungin ng Diablo. Kahit may kapangyarihan siya, pag tinanggap mo si Jesus, mas makapangyarihan ka sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kumbaga, naglalakad ka sa isang lugar, sa isang madilim, nag-iisa ka sa iyong bahay, naamoy ka ni Satanas. Amen. Hindi ako makalapit. Bakit? Nakikita niya yung apoy, yung anointing sa puso mo. Amen? Hindi dahil sa banal ka, hindi dahil sa nagbago ka na, hindi dahil sa umattend ka na church. Hindi yun. Nakikita ni Satanas ang apoy ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Nasa iyong puso. Nananahan yun. Amen? Kaya nga, we are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:16 at saka 6:19. Hindi ba ganinyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Alam na natin yon? Praise God. Kung alam natin, panghawakan natin. I am the temple of God. Kaya pag inaalok ka ng kasalanan, no way. Amen? Isnabin mo. Che. Che. Kasalanan. Che. Amen? Bakit? You are the wise virgin. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! At pag na-impluensyahan ka naman ng kasalanan, ano ang sabi doon? Yung mga tupa, anong ginagawa pag narumihan? Hindi sila tumitigil. Inikis-kis yung kanilang balahibo. May putik na hulog sa kasalanan, nahulog sa putik. In-illustrate nga doon sa YouTube na panood ko, 2 klaseng hayop na hulog sa kasalanan doon sa pusali, sa lubluban ng kalabaw, parang gano'n. Putikan siya eh. Yung isa baboy at saka yung isa ay tupa. Amen? Alam niyo nung mahulog ang tupa dahil siya ay hindi sanay sa putikan, talagang hirap na hirap siya kung paano makaalis. Pati mata na lang ang walang putik. Minsan ganun tayo. Amen? Dahil tayo ay inalin tulad ng Diyos sa tupa, kapag tayo nahulog sa kasalanan, ang hirap nating makaalis. Bakit yung baboy sandali lang umalis? Kasi sanay siya doon. Amen po? At kapag ang tupa nahulog doon sa pusali, magiging tatak sa kanyang isip, sa kanyang puso, hindi ako babalik na doon. Bakit? Ang hirap umalis eh. Amen po ba? Ganun tayo. Nagiging aral sa atin. Matinding aral sa buhay natin na kapag tayo nahulog sa kasalanan, bagamat nandiyan ang grasya ng Diyos, sagana ang kanyang grasya, handa kang tulungan pag tumawag ka sa Panginoon. Amen? Si Pedro nga lulubog eh. Sabi niya, Lord, help me. Kaya nga ang Mateo 11:28, laging nandun. Come to me. Mahihirapan ka na, come to me. Sabi ng Panginoon. At kapag tayo ay nakaalis sa pusali ng kasalanan, napakalaki. 99% sa isang tupa, hindi na siya babalik doon. Aksidente na lang kung siya pa ay mapunta ulit sa pusali. Amen po ba? Nakuha po ba natin ang illustration? Ganon din ang mga Kristiyano. 99% kapag tayo nahulog sa kasalanan, dapat maging aral sa atin na never na tayong mahulog muli. Amen? Aksidente na lang. Kung halimbawa, natalisod ka, nahulog ka muli sa putik, aksidente. Pero yung sasadyain natin, kapatid, kaibigan, pasalamat tayo
kapag tayo ay nakaalis sa kasalanan. Bakit? Mayroong nananalangin sa iyo at sa akin. Praise God. Kaya nga huwag tayong tumigil sa pananalangin. Maraming tao ang nalugmok sa kasalanan. Maraming tao gusto na mag-suicide. No? Gusto nang mawala sa mundo. Panalangin mo ang katugunan. Kaya huwag kang titigil sa panalangin. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Number 2, yung salitang new man. Bagong tao. Bagong pagkatao. Praise God. Alam niyo bakit ito yung message ng Lord? Nasa last days tayo. Naghihintay tayo sa rapture of the church. Amen? Sabi ko nga, ito yung pinaghahandaan ng tao ngayon sa huling araw. Yung huwag siyang tawag dito, kumbaga yung hinihintay niya. Pinaghahandaan niya yung pagbabalik ng Panginoon. Amen? Yung iba naman, pinaghahandaan niya na bago dumating ang Panginoon, makapag-asawa na siya. Lord, sana bago ka dumating. Di ba ngayon, dami nga nagpapakasal eh. Amen? Yung iba nga kahit bawal, talagang tinuloy eh. Kasi nasa last days, nasa malapit na sa inaabangan natin. Pero wag naman nating gayahin yung inawit ni Imelda Papin. Yung 1 linggong pag-ibig, wag. Amen? Di ba alam niyo yun, yung 1 linggong pag-ibig? Lunes. Martes. Di ba? Inalintulad ko yung nagkaroon din ako ng dun sa isang man of God. Yung pag-prepare ng mensahe. Sabi niya, ang pag-prepare ng mensahe, katulad ito ng magluluto ka ng isang putahe na ito ay pinaghahandaan mo. Amen? Sabi niya sa Lunes magpipray ka muna. Lord, ano ba ang mensahe ko? Ano ba ang binibigay mong mensahe para sa akin? Amen? Martes, Lord, ililista ko na. Ililista ko na yung ihahanda ko. Yan. Halimbawa, magluluto ka ng adobo. Yan. Diba? Simbolo natin yung salita ng Diyos at saka doon sa adobo. Lunes, nag-isip ka, ano kaya ang ulam ko sa linggo? Yan. Martes, naglista ka na. Lista ka. Ito ang mga ingredient. Yan. Miyerkules, tayo'y biglang, yan. Lista ka na. Di ba? Ito yung mga Ricardo, ito yung Miyerkules, Huwebes, ay inibig. Yan. Mamalengke ka na. Mamalengke ka. Huwebes. Punta ka na ng palengke dahil nailista mo na eh. Amen? Yan. At pagsapit ng Biyernes pa lang. Huwag kayong magmadali. Biyernes pa lang. Pag Biyernes, big sabihin, talagang chinap-chap mo na yung lulutuin mo. No? Na yan, naka-ready na. Sabado, yan. Tayo'y biglang, nagluto ka na noon. Nagluto ka na. Sabado. At pagsapit ng linggo. Hallelujah! Hinayin mo na. Ito ang pagkain natin, mga anak. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Alam niyo po, yung bagamat, pero totoo yan, di ba? Yung pag-ibig natin sa Diyos at saka sa tao, nakaproseso yan eh. Amen? Hindi agad instant na, Lord, I love you. Sabi ng Lord sa iyo, hindi totoo yan. Amen? Padadaanin muna tayo sa mga trials, mga testing of faith. Amen? Ganon din sa pag-ibig. Amen? Yung mag-asawa, hindi naman agad nagkita kayo, sige, alika na. Sinasagot na kita, hindi ganon.
Amen. Nag-share nga yung isang pastor natin, nagkita sila dahil wala pa ng sa sulat. Ano bang tawag doon? Penpal. Dahil hindi pa uso wala pang cellphone noon pan pa lang. Ang mga cellphone yata noon, yung 3310 na may mga antina. Gano'n, no? Oo. Sulatan sila. Nung nakita sila sa Luneta, naku, ang ganda. Kaso nung lumakad, maiksi pala yung isa. Sunod na linggo, hindi na sila nagkita. Bakit? Kasi hindi mo muna inalam no? Ganon din sa Panginoon. Pero pag dumaan ka sa pag-ibig na pinaghirapan, ganon din sa Diyos, di ba? Sacrifice. May sacrifice yung pagmamahal sa Diyos. Binabayaran, pay the price. Si Jesus, nang tinubos tayo sa kasalanan, anong binayad niya? Sarili niyang buhay, dugo. Amen? Kaya kung gusto nating iligtas tayo ng Panginoon, pay the price. Sacrifice. Amen? Offer your life. Romans 12. Amen? Buhay din ang hinihingi ng Diyos. Kasi sabi niya, kung ang iniibig mo lang, nagmumula lang sa iyong mga labi, hindi karapat-dapat. Kung ang iniibig mo, asawa, anak, mga kapatid, magulang, hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kaya nga, sinare ko nung nakaraan Sunday, renew your first love to your God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hindi ako sanay sa pag-iibig, pero sinishare ko lang. Kumbaga hindi ako expert. Yan, hindi ako expert. Kasi, kanyan yung, mayroon bang kanyan yung tawag dito? Mayroon bang lesson yan o study, yung salitang pag-ibig? Pinag-aralan ba ito sa school? Parang wala, Judge? Ano po? Wala talaga, Ibig sabihin, ang Diyos lang talaga ang, great teacher na salitang pag-ibig. God is love, siya yung author. Amen? Ang pag-ibig na tuturuan. Dati noon, mayroon tayong mga, yung, anong tawag doon, yung sa notebook, susulatan. What is love? Love is blind. Yun yata yung nilagay ko noong araw love is blind. Kasi ang aking team song, ano ba yun? Parang nakalimutan ko tuloy. Ang team song ko, yung, hindi, basta hindi, yung dahil pag ako ang nagmahal, ito ay totoo. Ganun. Kahit sino. Yun yung team song ko. Kahit sino, basta't mahal ako. Kahit sino lang, basta, kasi ang nasa isip ko, pag ako nagmahal, totoo. Pero, siguro, dininig din ng Diyos dahil wala rito yung misis ko, hindi ba naka-live dyan? baka awayin ako. Pero sa totoo lang, parang nagkatotoo sa buhay ko kasi nung magkakilala kami ni Mrs. ni Jane, talagang number 1 lang siya sa akin. Number 1 siya. Dati, no? Siya lang yung only one. Only one. Hindi na ako naghanap ng iba. Bagamat may mga dumarating, pero para, hallelujah. Hindi, balik tayo sa topic natin. Baka, ibig sabihin, yun ang salitang pag-ibig. Amen po. Napakaganda, no? New man, sabi doon. Sa Greek siya ay anakaino, to be changed into new kind of life. Yung pala yung salitang new man, bagong pagkatao, to be changed. New man of life. Narinig ako, tumawag tuloy. Ito. Pakisagot nga, Dave. Parang narinig ako yata. Narinig ako, malakas ang discernment niya parang si Sister Pat. Alam niyo, si Sister Peli, naniniwala ko, basta prayerful ka, malakas ang discernment mo. Yan yung mga tao, mga man of God, basta prayerful sila. Nadidiscern nila kung ang sinasabi mo ay totoo o nagsisinungaling ka.
Amen? Kaya pag nagtatapat kayo ng pag-ibig, alam na nila yun. Kaya kailangan na ingat, no? Ingat, yung respeto, no? Totoo po yan. Ganon din sa Diyos. Amen? Sasabihin natin, Lord, I love you. Pero hindi, wala kang paggalang sa Diyos, tapos sasabihin mong I love you. Amen? Hindi, ito po yan. Sabi doon, tingnan natin. Ito, si Paul, siya ay may halimbawa, take note nyo lang 2 Timothy 3:10, sabi doon. Sabi niya, Timothy, anak ko, tularan mo ang aking pananampalataya, ang aking ugali, ang aking gawa, no? Tularan mo. Dahil tayo rin, si Paul man, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Tinularan niya si Kristo. At hanggang ngayon, tayo ay ganun pa rin. Kaya tayo patuloy na binabago ng Panginoon, maging kawangis tayo ni Kristo. Amen po? Unti-unti tayong binabago. Sabi doon, new man, renovate. Nakikita na kayo ng isang building o bahay na renovate. Ibig sabihin, di ba, yung luma niyang buhay. Sabi nung nakabili, ito, aalisin mo ito gagawin mong sala, ito gagawin mong kwarto. Amen? Nirenovate tayo yung buhay natin, nirenovate tayo ng Panginoon. Sabi niya, alisin mo yung pride. Alisin mo yung kayabangan. Alisin mo yung self-pity na parang lagi ka na lang api. Amen? Alisin mo ito. Binabago tayo ng Panginoon. Amen po? Ganun ang pagbabago saan? Nire-renovate tayo. Sa knowledge, karunungan, sabi doon, ethical and divine. Kaya wag mo wala sa atin yung ethical, no? Pagiging magalang, yung wastong gawi. Amen po? Wastong asal. Wag mawala ito. Kahit sa pinakamaliit na nilalang, na bata, igalang natin, respeto natin. Kasi pag nakita ito sa atin, tutularan tayo nila. Amen? Rirespetuhin ka rin. Totoo po yan. Sabi doon, divine, makalangit, makadiyos, makabanal siya. Amen? Sabi nga nung isang pastor, wala na kailan may mga bata rito, wag na muna natin yun. Sabi, kasi yun ito, pang-adult na word, kung na muna natin yun. Sabi, ito ang matindi. Sabi doon, sa Colossians 3:17, tingnan natin, whatsoever you do. Whatsoever you do. Ito ang hinabilin sa atin. Isang verse ni Paul, sabi niya, anuman ang inyong ginagawa, in word or deed. Amen po. Kasi minsan ang daming mga Kristiyano na matagal ng Kristiyano, pero yung mga lumalabas sa bibig, amen, parang masakit sa tainga. Pang world, pang mundo. Amen? Dapat unti-unti ito, nababago tayo doon. We are a new man. Amen? Nang binihisan ka ng Diyos ng kanyang anointing, the cloth of God, the robe of God, dapat mayroon changes. Amen? Unti-unti. Pabago ng pabago. Papugi ng papugi. Paganda ng paganda. Yan yung mga anak ng Diyos. Amen? Praise God. Sabi doon, yung testimony nga, ito yung may isang testimony ng isang native people. Sa bundok sila. Dahil itong pastor ay hindi pa niya masyadong naituro yung awitin na kandon. Yung inaawit nila, yung tungkol ito kay Jesus. No? Sabi sa kanya, ano ba yung awit na, sabi doon, Jesus, ibig sabihin, ano yung awitin na, Uncle Jesus, sabi niya, unto Jesus, we all glory, honor, and praise, majesty. Yan. Yung mga native, talagang seryoso sila sa pagsamba.
Sabi niya, Magic Tree. Sa halip na Majesty, dahil hindi nila kabisado yung lyrics, worship is magic tree. Uncle Jesus. Pero tumutulo ang luha. Sabi ng pastor, grabe itong mga native na ito. Mali yung kanta. Magic tree. Sa halip na Majesty. Tapos uncle pa niya si Jesus. Pero yung luha, tumutulo. Sabi ng pastor, talagang hindi ko iwanan itong mga tupa na ito. Matindi magmahal sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sa halip na Majesty, Magic Tree. Tapos Uncle Jesus, siguro na suntukan lang niya yung boses. Pero ang tinitingnan ng Diyos, puso. Amen. 1 Samuel chapter 16, verse 7. God look unto your heart. God look unto the heart of man. Praise God. Hallelujah. Yung panlabas na anyo, paano lang yan? Display, pangalawa na lang, hindi napakahalaga niyan. Kasuotan natin, di mahalaga sa Panginoon yan. Amen. Ang tinitingnan ng Diyos, yung laman ng puso mo. Nababasa niya yan. Amen po. Praise God. Kaya sa pag-awit, sa pag-worship, sabi kanina nung ating song leader, napakahalaga po ng worship. Ginagawa tayo ng Diyos, pinupurify tayo. Sabi doon, John 4:23-24, God seeketh true worshiper. Amen. Praise God. Ito ang nakakalungkot, tingnan natin. Ayon sa survey na nabasa ko ito sa YouTube, nakita ko. Ito ang truth about pornography. Englishin ko na lang dun sa bagay, may mga batang magagaling mag-English. No? Sabi doon, ito, pornography is a secret sin. Amen? The truth about pornography, sabi doon, sa internet, about internet, 70% Christian. Ito nakakalungkot. Makinig tayo mga kabataan. 70% Christian watching pornography. Grabe ano? Shocking ito. Paano babalik ang Panginoon kung ganito ang buhay natin? Amen? Kaya ang gadget, ang internet, gamitin natin ito sa tama. Nasa highest technology na tayo. Pero mo 70%. Sabi doon, 372 viewers of porn every second. Segundo. 372. Ay lalo na siguro ngayon. Di ba? Matindi ang, ito pa, sa 12 to 17 age group, largest consumer of internet. 12 to 17 years old. Kaya bantayan natin mga kabataan natin, mga kapatid. Amen. Yung mga kabataan natin, ipamemorize natin sila ng mga verses. Ito yung panlaban. Amen. Salita ng Diyos. The swords of the Spirit. Praise God. Minsan, nakatayo tayo sa pulpito, ginagamit tayo ng Lord. Walang exempted dito, lahat tayo, kahit mga pastors. Mag-iingat tayo. Nasa last days tayo. Ang gusto ng Diyos, ginagawa tayong wise virgin. Pag ready na, ang 5 virgins na tinalintula doon. Kasi hindi lahat maliligtas, tandaan natin. Tinalintula doon sa Matthew chapter 25. 10 ang naghintay sa Panginoon. Yung 10, yung 5 na iwan, at yung 10 ang nakapasok sa kasalan. Amen po? Pero yung 5 na nakapasok sa kasalan, nanatili ang kanilang langis sa kanilang
apoy. Ano yung langis na yon? Holy Spirit. Kailangan lagi nating i-welcome ang Holy Spirit sa buhay natin. I love you, Holy Spirit. Good morning, Holy Spirit. Dahil nasa last Holy Spirit dispensation tayo. Nasa last days tayo eh. Makikita mo, na-bless ako nung nabasa ko yun sa Revelation. Dito muna tayo, sabi doon. In word and deed, no? Whatever you do. Sabi doon, wives, mga babae, submit to your husband. Ang problema minsan ng mundo, hindi niya husband, nagsasubmit. Punta ka doon, hintayin kita. Danger po yan. Piniprepare tayo ng Panginoon. Maging pure sa harapan ng Diyos. Amen. Ang sabi naman doon sa husband, love. Love your wife. Mahalin mo siya. Nung una, grabe ka kung magmahal. Talagang halos ayaw mong patabihan ng lalaki sa kabila. May nakita ko, nakaganon talaga. Oh. May lalaki rito katabi sa jeep. Ginanon niya talaga. Akin to. Huwag mong pakialaman to. Pero nung may mga anak na at kwadrado na ang katawan, hindi na flying kiss, flying kick na. Ang bagal mo! Bilisan mo! Pinagbubulyawan na. Dapat wag mawala yung pagmamahal, respeto. Amen. Praise God. Tandaan po natin, ito ang hinahanap ng Diyos. Pinupurify tayo lahat ng Lord. Children, obey your parents. Sundin natin sila. Minsan yung mga bata pang mas matapang, Mama, ano ka ba? Kung makapangbulyaw, parang Amen. O, nawala yung pagsunod. Pero saan ito magmumula? Sa ating mga Kristiyano. Amen. Sundin natin yung pagsunod. Alam mo, napakahalaga ng pagsunod, mga kabataan. Sabi naman doon sa ama, provoke not. Huwag niyo namang kagalitan ng labis yung inyong mga anak. Amen. Pakitaan sila ng pagmamahal. Kung gusto nating respeto tayo ng ating mga anak, respetuhin natin sila. Amen po. Sabi dun sa servant, magkaroon ka ng takot. Fearing God, pagkatakot. Amen. Yan po ang nasa body of Christ. Pinupurify ng Panginoon. Amen po ba? Lahat tayo bahagi doon. Amen. We are the body of Christ. Jesus is the head. So paanong darating ang bridegroom kung hindi pa handa ang bride? Pagbalik ni Jesus, kasalan ito, matinding kasalan ito. Amen? Ang tanong, yung sinuot niya sa yung damit, nandyan pa? Amen? Yung bagong buhay, nakikita na ba, nag-a-apply na? Number 3, Christ character. Philippians chapter 2. Sabi doon, si Jesus pinakita sa kanyang ama. Lahat ng tuhod ay luluhod at sasamba sa Panginoong Hesus. For the glory. Ni Jesus. John 13:15. Tingnan niyo doon sa buong chapter noon. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Anong simbolo noon? Sabi ni Peter, Lord, huwag mong hugasan ang paa ko. Sabi, hindi. Kung hindi kita hugasan, wala kang bahagi sa akin. Ganun po ba? Sige, pati ulo. Ganun kamahal ni Pedro si Jesus. Kaya siya yung tinanong sa John 21. Do you really love me, Peter?
Amen? Pagpapakita ng halimbawa sa atin magkakapatid, makita yung kababaang loob. Amen? Humility, holiness, and love. Ang tatlong ito, hindi kayang i-counterfeit ni Satan. Pag nakita ito sa buhay mo, sa buhay ko, hallelujah, ang pagbabalik ng Panginoon, malapit na. Amen? I-ready mo yung sarili mo. Mamaya, lalabas tayo lahat dito, being a wise virgin. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Praise God! Si Jesus ang ating image, no? Sa Greek, tinawag siyang Akon, Greek. Obedient unto death. Doon sa John 13:15, sabi doon, Jesus given us an example. Amen? Binigyan na tayong halimbawa. Ito ang gawin nyo. Ito ang dapat nyong tularan. Maghugasan kayo ng mga paa. Ay kung sa atin kaya ngayon yon, bantot naman ang paa mo. Ano ba yan? Di ba ganun? Minsan may naghubad nga lang ng medyas eh. Ano ba yung amoy mo? Eh lalo na kayo kung pahugasan pa sa'yo. Literal yon, no? Pero ang spiritual nun, ang ibig sabihin, kung ano ang karumihan niya, kaya mo ring abutin. Amen? Kaya mo siyang unawain. Amen po? Huwag mong tingnan yung kanyang pagkukulang, yung kanyang karumihan. Inuutusan tayo ng Diyos, gawin natin, kaya nating mahalin siya sa kabila ng kanyang karumihan. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Praise God! Yung alibugang anak nga eh. Diba, doon na siya sa mga, sa ako ng baboy, doon sa mga, nagpapakain siya ng baboy, diba? O, anong amoy niya yun pag uwi niya? Siguro, 1 buwan na walang bihis-bihis dahil wala nang pambiling damit eh. Tiningnan ba yun ng kanyang ama? Hindi. Sabi niya, suotan siya ng pinakamainam na damit. Suotan siya ng singsing. Anong simbolo ng singsing sa mga Kristiyano? Authority. Minsan din natin ginagamit. Pinaglalaroan na tayo ng kaaway ni Satanas, hindi pa natin magamit yung authority. Amen? Yung binasa natin kanina. Luke 10:19. Mark 16:16. Amen? Binigyan tayo ng kapangyarihan. Sa Acts chapter 2, sa 1:8, di ba? Sabi doon, huwag kayong aalis. Hintayin ninyo ipinangako ng aking Ama. Pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, if the Holy Spirit is with you, you are the power, you are the authority. Amen? May kapangyarihan ka. Huwag kang patalo sa kaaway. Condemnation, huwag mong intindihin sa buhay mo. Amen? Yung depression, huwag mong intindihin sa buhay mo. Ibigay mo lahat yan kay Lord. Amen? Lord, hindi na ako madidepress kahit walang nanliligaw sa akin, Lord. Hindi na talaga. Dahil mahal kita, ikaw na ang aking first love. Lord, kahit walang, ang dami ko nang niligawan, walang sumasagot sa akin, hindi ako madidepress, Lord. Hindi pwede. Amen? Ikaw ang katatagpuin ko sa kasalan. Wow. Hallelujah. Amen? Minsan yun ang kahinaan ng tao, di ba? Binasted lang, ayun, nag-suicide na. Ang babaw. No? Brinake lang, nag-suicide na. Kasi walang Kristo sa kanilang puso. Pero ang may mga Kristo sa kanilang puso, nagtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga unos, nagtatagumpay. Sabi kanina ng ating song leader, katulad tayo ng agila, Isaiah chapter 40. Hallelujah, kapag may bagyo, tumataas doon. Sa bagyo, tinataasan ang bagyo. Amen? Dahil yung bagyo nasa ilalim. O ang gagawin ng agila, tataas siya. Bye-bye, bagyo. Dapat ang Kristiyano ganon. Amen? Hindi napapagod.
Hindi nanghihinawa sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Ito ang may warning sa atin bago tayo magtapos. 4 speeches you must avoid. Sabi doon, 4 na mga salita, mga word. Sabi doon, be careful what you speak into your life. Mag-iingat tayo sa mga sinasalita natin. Amen? Number 1, gossip. Gossip. Chismis. Amen? Ingatan natin ito. Kung may pa-counsel sa'yo, masilang bagay, masilang salita, ikaw lang ang nakakaalam at ang Diyos. Amen? Huwag mo isabi kung kani-kanino. Hanggang kumalat, hanggang nagliyab, nag-apoy. Sabi ng James, yung dila, napakahirap pigilin. Katulad siya ng barko, ng timon ng barko. Nakikita na kayo ng timon ng barko? Ang liit, halimbawa, ganito lang kalaki. Pero buong barko kayang paikutin kung saan niya gusto. Katulad siya ng apoy. Yung maliit na apoy, napapalagablab ang buong kagubatan. Kaya pag-iingat po tayo. Number 2, idle word. Idle word. Hindi matapat o hindi nagsasabi ng tapat ng katotohanan. Laging may pahabol na kasinungalingan. Amen? Alam na natin ito, di ba? Pag sinabing pogi ka ba talaga? Oh, thank you Lord, pogi daw ako. Kumbaga wag na nating lalagyan ng palamuti na magiging kasalanan pa natin. Amen? Magkano binigay sa'yo? Binigyan ka ng 55, 50 lang. Oh, may 5 piso ka ng mali. Akala natin maliliit na bagay yon. Amen? Magkano ang utang mo? 1,000 yun Hindi, 500 lang. Amen? Alam niyo po, sa harapan ng Panginoon, lahat ito. Ito yung number 3. Stop speaking evil word to God and to the people. Amen? Huwag tayo magsasalita, lalo pag mga man of God. Ingatan natin ang ating dila, ang ating labi. Kahit sinong tao. Amen? Huwag tayo magsasalita ng masasama para laban sa Kanya. Number 4, judgmental. Amen? Bawal ang judgmental. Meron nyo yun doon. Mapanghusga. Tama ba doon sa Tagalog? Mapanghusga. Hindi mo pa nakakausap, parang sinabihan mo na ito siya. Mapanghusga. Pinapaiwas po tayo doon. You must avoid. Amen? Okay, conclusion na tayo. Ay, salamat, matatapos na. Tingnan natin ang Revelation 22:17. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na-bless ako. Sabi doon, tingnan nyo, 22:17. Yan. And the Spirit and the bride say. Amen? Sino yung Spirit? Si Lord. Sino yung bride? Amen? Ano ang sinabi nila? Iisa lang ang sinabi nila. Come. Halimbawa, bigyan natin ng tawag dito, parang pagsasadula bago tayo magtapos. The Spirit of the Lord, He is bridegroom. Amen? At ikaw at ako ang bride. Amen. Masasabi mo ba sa Kanya, come? Amen? Dapat yung ating sasabihin, ang Panginoon at ikaw, pariho. Papasok na sa kasalan. May naamoy kasi akong kasalan. Bakit dito ako dinala ng Lord? Nakaamoy ba kayo ng kasalan? Ayun. And the Spirit
and the bride say, Amen? Come, and let him that heareth say, Come, and let him that is utters come. Yung mga nauuhaw, sabi doon, and whosoever will, yung sino ang nais, let him take the water of life freely. Libre. Sino ang gustong pumasok sa kasalan ng Panginoon? Libre. Amen? Walang bayad. Kaya ako naamoy ko talaga ang kasalan eh. Nasa last days na tayo. Amen? Kailangan maamoy na sa buhay mo ang kasalan. Si Lord ang katatagpuin mo. Pag hindi mo naaamoy ang kasalan sa buhay mo, magmadali ka na. Amen? Kwanto spiritual ang sinasabi ko, hindi ito literal na magmadali ka sa kasalan ka agad. Spiritual ito. Kung hindi mo pa inaalay ang buhay mo kay Jesus, gawin mo na ngayon. Kung hindi ka pa nag-dedicate ng buhay mo sa Diyos, gawin mo na ngayon. Amen? Sabi ni Pastor Tito, yung favorite niya, kung hindi ngayon, kailan pa? Favorite niya, di ba? Oh. Praise God. Because the Spirit is pure. Amen? Kaya nga pure yan. Wala siyang bahid ng dungis ng kasalanan. At yung bride na hinahanap ng Diyos, pure. Sabihin mo sa sarili mo, ako yon. Parang konti lang ang nagsabi. Amen? Ako yon. Amen? Praise God. Sabi doon, yung word na pure, dalisay, malinis, lantay, busilak. Grabe, ano? Ang lalalim ng mga... Puro Tagalog yun, ha? Pero ang lalalim nun. Iba-iba ang pinanggalingan nun. Amen? Salitang pure. Praise God. Kasi, eto na eh. Naghihintay tayo sa Panginoon. Paano kung bigla siyang dumating? Amen? Sabi nga nung aming apostol, sabi doon, eto makinig po tayo. Aral ito sa atin. Mayroon sa kanyang, hindi niya membro, gustong mag-tithe sa kanya. Kaya Apostol Noy, yun po ang aming, ngayon, kumbaga siya ang nakaka-oversee sa buong JCPP, sa Body of Christ. Amen? Sabi niya, huwag mo sa akin ibigay ang tithes mo doon sa local church mo. Amen? Kasi sabi niya, kung kunin ko yan at biglang dumating ang Panginoon, baka maiwan ako. Nakuha po natin? Pero kung ang iyong tithes, nilagay mo sa offering box at hindi mo na sinabi kung kanino sa pastors, wala pong problema doon. Amen po? Kasi wala ka nang pinagpaalaman eh. Lord, gusto kong mag-tithes. Ito yung tithes ko. Ang tagal ko nang naipon mula pandemic eh. Saan mo ba ako ilalagay? Saan mo ba kinoconvict? Huwag mo na ipaalam sa pastor. Na pastor, magta-tithes ako sa inyo. No. Pananagutan ng pastor yun. Ganun po kasilan. Ganun ka mapagbantay. Amen? Sa huling araw. Kasi ang pandaraya ng kaaway, lalo sa pinansyal. Matindi. Ngayong pandemic, di ba? Marami ngayong mga churches, preach sa hindi ako nagbabackbite, no? Sa mga internet, sa live streaming, sa YouTube, ganito. Sige, kahit huwag kayong pumunta, basta yung tithes nyo makarating. Pero mo gano'n na ang katwiran. Huwag na kayong pumunta, dyan na lang kayo. Bawal eh. Dyan lang kayo sa bahay nyo. Basta yung tithes nyo, dalhin nyo sa church. Pananagutan po ng man of God yan. Amen? Kaya, maging mapag-ingat tayo, mapagbantay. Kasi ito yun. Ito, ulitin ko ulit. Dahil hinihintay natin si Jesus, naamoy na natin ang kasalan. Amen? May kasalang magaganap.
Hallelujah, palakpakan natin si Lord. May kasalang magaganap. Amen. Ang Diyos at ikaw. Ang Diyos.